Homemade butter naman ang gagawin ko ngayon at isa lang ang kailangan nating sangkap. Pwedeng gumamit ng machine pero pwede rin namang mano-mano lang. Heavy cream lang ang kailangan natin guys para makagawa tayo ng butter. I-mix lang natin yan hanggang mabuo na yung ating butter. Pag ganito na ang itsura niya, ayan, halfway na tayo. So ito yung ginagamit natin pag gumagawa tayo ng cake, 'di ba? Hinalo ko ulit at mga ilang minuto lang ganyan ang itsura niya, ayan. Humihiwalay na yung kanyang buttermilk dun sa ating butter. At ayan, ready na siya. Sobrang bilis lang, 'di ba? Kunin na natin ang ating butter at pag ganito guys, kailangan natin itong hugasan. Kailangan matanggal talaga yung mga buttermilk sa butter para mas matagal siya at hindi siya agad mapanis. Pag mahugasan mo ito ng maayos at matanggal mo lahat ng buttermilk, tatagal ito kahit mga 2 weeks sa iyong ref. Kung gusto mo mag-add ng salt at saka ng herbs, pwede mo na siyang i-add ngayon. Ang tanong ng nakararami, Mayan, mas makakatipid ba ako pag gagawa ako ng homemade na butter kasi ang mahal din ng heavy cream? Well, totoo naman yan, pero ako kasi nakakatipid ako kasi bumibili ako ng heavy cream pag siya ay naka-sale. Pag bibilhin ko kasi siya ng regular price, hindi rin talaga ako makakatipid kasi mahal din siya. Buti na lang dito sa Norway, pag malapit na ma-expire yung mga heavy cream nila, sinisale na nila yan ng 50% at yun yung binibili ko para gawin kong butter. Iba din talagang lasa at quality pag homemade. Nagka-butter na ako, nagkaroon pa ako ng buttermilk, gagamitin ko siya sa pag-marinate. Hindi na kasi siya masarap pag iinumin kasi wala na siyang lasa, wala na siyang fat.